Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ng aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Minigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng sa kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Sapagkat si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nakatawa ang tao at namuhay na isang alipin, na maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.
Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. Ang ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang parangal sa mabuting balita. Ang pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo. Ayon kay San Marcos. 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang lebadura at mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na maipadakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, Ngunit wag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Nooy nasa Betanya si Jesus sa bahay ni Simong Kitungin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Ano't inaksaya ang pabango? May pagbibili sana iyon ng higit pa sa 300 denaryo at may bibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin, habang panahoy kasama ninyo mga dukha, at anumang oras na inyong ibigin ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ang pabango ng aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Pasko. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari,
Ipinapatanong po ng guro kung saan silid siya maaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At ihinanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihay dumating si Jesus, kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, Isa sa inyo ang kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya, mabuti pa sa taong yaon ang hindi na ipinanganak. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya, Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dito sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok Olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat nasa saad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at manghangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya, sa gabi ring ito, bago tumilaw, ng makalawang manok, ay makatlo mo akong itatatwa. subalit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit ako ay pataying kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. gayon din ang sabi ng ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemina. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay. Ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, at nagsimula magbagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay. Pagkalayo ng kaunti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maaari, huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama, Ama ko, Wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang kalis na ito ng paghihirap. Gayon may wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus at nanalangin, at ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at naratnan na namang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Sa 3 pagbalik niya ay kanyang sinabi sa kanila, Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na. Dumating ng oras ng anak ng tao'y ipagkakadulo sa masasama.
tayo na't narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12, nakasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat. Ang hagkan ko, iyon ang inyong hinahanap. Siya'y dakwin ninyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, Ambati niya sabay halik. At sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote at nagtipas ng tenga noon. At sinabi ni Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Nagsitakas sa mga alagad at iniwan siya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan, maliban sa balabal na iyong kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Dooy nagkatipon ang lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro'y sumusunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong sa Sanhedrin ay naghahanap ng may paparatang kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayunmay, hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, Ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit hindi umimig si Jesus. Hindi siya nagsalita gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus. at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan na makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating nasa alapaap ng langit. Winarak ng pinanumpis saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastangan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan, at niluran siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok, kasabay ng wikang. Hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo? At pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro naman naroon pa sa ibaba, sa patio, nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. Kasama ka rin ng Jesus na iyang taga-Nazaret. Sabi niya, ngunit tumanggi si Pedro. Hindi ko nalalaman, hindi ko nauunawaan ang sinasabi mo. Sagot niya, at siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang taong ito'y isa sa kanila. ngunit itinatuwa na naman ito ni Pedro.
Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro na mga nakatayo roon, "Talagang isa ka sa kanila, taga-Galilea ka rin." Sumapin man ako ng langit, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Sagot ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumalaok ng makalawa ang manok, ay makatlo mo akong ikakatwa, at siya'y nanangis. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinaggapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghihimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isinigaw na ang kanyang kinaugulaang pagpapalaya sa isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilingin palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong ulit ni Pilato. Ipako sa krus. Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ang kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo at tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na pura-pura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurahan at palibag ng liluluhod-luhuran. Matapos kutiin, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila sa ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni Alejandro at Rufo. Pinilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanya mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasiyam na umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan
at tatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan ng Hari ng Israel. Maniniwala tayo sa Kanya. inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya, at nagdilim ang buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 2 ng hapon. Nang magkaitlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasisipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw na malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Tayo po'y tatahimik sandali at magsiluhod. Magsitayo po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiagong bata, at Jose at si Salome. Wala pa sa Galilea ay nagsisunod na sila at naglingkod kay Jesus. At naroon din ang iba pang babaeng sumasama kay Jesus sa Jerusalem. Nang magtakip silim na, dumating si Jose na taga-Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos, sapagkat araw noon ng paghahanda o desperas ng araw ng pamahinga. Naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino, nang maiiba na ang bangkay ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa libingan, inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato ng pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose, at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Hay, natapos din. Siguro po yun din ang iniisip nyo. Kasi nung bata pa kami, dinadala kami ng magulang namin sa simbahan. Tapos tuwing linggo ng palaspas, mahaba po talaga ang pagbasa. Pagkatapos sa prosesyon, nung bata pa ako, tinatanong ko ang aking magulang, bakit ang haba-haba ng pagbasa? Kasi nakakapagod, nakakauhaw, at hindi madali nakatayo na matagal. At sasagot yung lolo namin, sasabihin niya,
Kasi Holy Week na. At ito yung kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya bilang sukli sa kanyang pagmamahal sa atin, makinig kayo. Yun po ang hindi ko makalimutan na sagot ng lolo ko. Sasabihin sa amin, nagsisimula na ang kwento ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Anumang hirap, maikli na sukli, maliit na sukli lang yan para gantihan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yun pong dahilan pagdating nung parte na si Jesus ay nalagutan ng hininga na siya'y namatay, tayo'y lumuhod saglit. Today, Palm Sunday or Passion Sunday marks the start of the Holy Week when we reverently remember the last days of the Lord. And Palm Sunday recounts the triumphant entry na inulit natin, ginunita natin when Jesus entered the city of Jerusalem as he rides on a colt and is welcomed by the crowd with palms, branches, and shouts of Hosanna. And we know after this week, it will end with a more glorious event, the Lord's resurrection on Easter Sunday. The enthusiastic reception of Jesus by the people on Palm Sunday manifests their high expectation of Him as the long-awaited Messiah who would free them from the Roman oppressors and restore the kingdom. Instead, Jesus enters Jerusalem with a higher purpose of accomplishing the Father's will to save humankind from the bondage of sin and death and to establish the kingdom of God. So to fulfill His mission, Jesus has to pass by way of Calvary and the cross. Sana po tatlong bagay pwede nating gawin nitong Semana Santa, mga mahal na araw. Una, this is the time to say, I'm sorry, Lord. Meron tayong mga nagawang kasalanan, humingi tayo ng patawad. I am sorry, Lord. Second, this is the time to say, I thank you, Lord. Kasi ang dami pa rin yung blessing sa atin. Kahit may mga nangyari na hindi inaasahan sa pamilya natin, sa buhay natin, mga pagsubok, pero andyan pa rin siya. Hindi niya tayo iniwan. Nagparamdam siya na mahal niya tayo. Kaya sabihin din natin, I thank you, Lord. And then the third is, this is the time to say, I love you, Lord. Marami tayong pangako, napako, hindi natin natupad. Ito yung pagkakataon para suklian natin ang ginawa niyang pag-alay na kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. And so let us spend this Holy Week walking with Jesus towards Calvary, all the way to His tomb. In the end, we will realize that it is actually Jesus who walks with us at every step of our journey, lifting us when we fall, healing our wounded hearts, sustaining us on the cross, and leading us to a new life of grace and holiness. So tatlong bagay, hindi lang po naiisipin natin na mag-enjoy, mag-swimming, mag-outing, kundi makiisa tayo sa ginawa ng ating Panginoon, yung kwento ng pag-ibig niya sa atin. And to do three things, to say, I'm sorry, Lord. Second, I thank you, Lord. And then third, I love you, Lord. Tumayo po ang lahat at ating panibaguhin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen.
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, buong pagtitiwala sa pagmamahal ng Panginoon na nakauunawa sa ating mga kahirapan at pangangailangan, idulog natin ang ating mga kahilingan. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Katulad ng mga tumanggap sa Kanya sa Jerusalem, maging bukas na walagi ang mga puso ng lahat ng nananampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway ang Santo Papa, ating obispo at ating mga pari ay magpatuloy sa paggabay sa atin na maging tapat kay Jesus sa pamamagitan ng kabanalan sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway ang paghatol ng lahat ng hukom sa ating bayan ay maging mabilis, walang pagkiling o katawalian. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway ang mga biktimang pinagkaitan ng hustisya ay magpatuloy sa paghahanap ng katarungan ng may tibay ng loob at magtamo ng anumang karapat-dapat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway maunawaan natin ang mga hirap at sakit na dinanas ni Jesus ay dahil sa sarili nating mga pagkakasala at kawalan ng pagsisisi. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway lahat na nagsusuong sa panganib ng sariling buhay para ipamahagi ang Ebanghelyo ay makapanigas ng katatagan at tapang ng lahat ng misyonero sa buong daigdig. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Ating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang intensyon maialay sa ating misa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, alalayan mo kaming mabuhay alinsunod sa turo ni Jesus. Sa pakikibahagi namin sa kanyang paghihirap, makibahagi rin nawa kami sa kanyang kaluwalhatiang walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit sa tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Papa Francisco, aming Obispo Jesse at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin makagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon, sama-sama tayong manalangin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, si Jesus, ang ating tagapagligtas. Siya nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na pighing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa sa buhay na hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong saglit para sa ilang paalala. Tayo po ay may second collection para sa Alay Kapwa Sunday. Ito po ay ipapadala natin sa CBCP para masuportahan ang mga gawa ng Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace. Sa pagsisimula ng Semana Santa at Linggo ng Pagkabuhay, ang ating pong parokya ay nag-schedule ng mga sumusunod na activities. Ngayong araw, Linggo ng Paluspas, ang ating mga sumusunod na misa ay sa ganap na alas 9 ng umaga, alas 4:30 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ang pagbabasbas po ng palaspas ay gaganapin bago mag-umpisa ang misa. May mga palaspas po na itinitinda ang ating Commission on Youth sa halagang 45 pesos. Sa ika-28 ng Marso, Huwebes Santo, ang misa ng huling hapunan or Last Supper ay gaganapin sa ganap na alas 6 ng gabi. Susundan ito ng Vigil of the Altar of Repose hanggang alas 12 ng hating gabi. Ipinapaalam po sa lahat na ang ating Adoration Chapel ay isasarado mula alas 5 ng hapon at inaanyayahan ng lahat na magsuot ng damit na kulay lila, violet, or purple na t-shirt or blouse. Sa ika-29 ng Marso, Biyernes Santo, ang ating parish-wide Via Crucis ay sa ganap na alas 5:30 ng umaga na mag-uumpisa sa Barangay Hall. Ang Novena Chaplet sa Divine Mercy ay mag-uumpisa naman sa ganap ng alas 2 ng hapon. Susundan ito ng Veneration of the Cross sa ganap na alas 3 ng hapon. Pagkatapos ay magkakaroon po tayo ng Santo Entierro Procession sa ganap na alas 4:30 ng hapon. Sa ganap na alas 5 ng hapon ay magkakaroon naman po ng vigil sa Santo Entierro hanggang alas 8 ng gabi. Muli ang bawat isa ay inanyayahan pong magsuot ng kulay na itim na t-shirt or blouse. Sa ika-30 ng Marso, Sabado de Gloria, ang ating Liturgy of the Hours na pangungunahan ng ating PHHS Sisters ay gaganapin sa alas 7 ng umaga. Ang ikalawang Novena Chaplet ng Divine Mercy ay gaganapin naman sa ganap na alas 8 ng gabi at susundan ito ng ating Easter Vigil sa ganap na alas 9 ng gabi. Inaanyayahan po ang bawat isa na magdala ng tubig na babasbasan at kandila. Ang ating Commission at Youth ay maititinda din pong kandila sa araw na ito. Ang ating pagdiriwang ay susundan ng salubong sa ganap na alas 11:30 ng gabi. Ang bawat isa ay muling inaanyayahang magsuot ng puting damit o pang-itaas. At sa linggo, sa ika-30 ng Marso, Linggo ng Pagkabuhay, ang ating mga misa ay sa ganap na alas 8 ng umaga sa sitio, alas 9 ng umaga dito sa simbahan, alas 4:30 ng hapon at alas 6 ng gabi. Magkakaroon din po tayo ng motorized procession ng Risen Christ na magsisimula sa alas 3 ng hapon. Sa ika-7 ng Abril, ikalawang linggo ng Pagkabuhay, or Divine Mercy Sunday, ang ating parokya ay magkakaroon ng Via Lucis sa ganap na alas 4 ng umaga. Ito po ay uumpisahan sa Raya Garden. Ang lahat po ng mga aktibidad na ito ay nasa ating FB page, Holy Infant Jesus Parish, sa ating parish gate entrance at sa ating mga parish bulletin board. Maaari din po kayo makipag-ugnayan sa ating parokya. Marami pong salamat at magsitayo pong muli.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.